pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa investigador ngayong gabi aming ibibisto sa inyo. Binebentang dugo ng baboy sa tundo na ginagawang Betamax. Kadiri to the max. Ang dumi-dumi na ang baho. Ganon din yung tubig na pinaghuhugasan nila. Lalaking hinihinga ng sustento ng humiwalay na asawa. Patayin ba naman si Mrs.? Pasugalan sa Cubao, araw-araw na may miesta. Magandang gabi po, ako si Michael Riquez at ito ang investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi natin tatantanan. Bloke-bloke dugo ng baboy sa bitas tondo kung inyo makikita kung paano inihahanda. Tiyak, papapasigaw kayo ng ayaw! Basta chibuga ng Pinoy, hindi pa awat. Kaya naman bawat sulok, bawat bangketa, samut-saring street food ang bida. At pagkagat ng diling, ang mga kalye, parang nasa horror film. Isaw, paa, ulo, ihaw-ihaw na lamang loob naman ang nakahain. At ang ilang malabampirang food trip, sakmalagad sa paborito nilang Betamax. Dahil naturingang gawa sa dugo, bakit nga ba ang Betamax ay bobo? Hindi hinaluan ng suka. Kasi kung may suka, matunaw yan. Siksik na siya eh. Pinakuluan siya, titigas na po siya. Kaya naging solid. Opo. Sa mga katayang tulad nito, sinasalok ang dugo ng baka o baboy. At sa proseso na ang tawag ay coagulation, kusang tumitigas ang dugo at nagiging solid, ika nga. Kapag namuuna ang dugo, pwede nang ilaga at hati-hatiin para ihawin. Mukhang ang yummy ang bloody Betamax. Para nga sa iba katulad ni Charlene, hindi lang ito pang merienda, pang ulam pa. Sa presyong 5 hanggang 10 piso kada stick, sold na ang panandalian niyang gutom. Kada umuwi po ako, dumadaan po ako sa bilihan. Nung bata po kasi ako, is lagi na po akong kumakain. So, ayun po, nakasanayan ko na po siya. Dahil karaniwan sa mga bangketa lang ito iniihaw, ang kalinisan madalas na itatanong. Pero paano kung bago pa man isalang sa ihawan, dugyot na ang mismong pagawaan? Doble dugyot, doble peligro, naku po! Tulad na lang na natiktikan naming gawa ng dugo o Betamax sa bitas tundong sa lungsod ng Maynila. Nang mapadpad ang aming asset sa dakong ito malapit sa tulay, tumambad sa amin ang ilang drum nang umuusok pa. Sa unang tingin pa lang, ang kapaligiran tila puno ng basura. Mukhang may niluluto rito ah. Heto todo halo ang cook, mamang ito. At nang aming itong usisain, kumpirmado, dugo ng hayop ang niluluto. Habang hindi na magkaugaga ang tigaluto, may mga dumating pang bagong container na may lamang dugo. Ilang sandali pa, hinango na ng mama ang nalutong dugo. Teka, mukhang kilala ito ah. Hala, dito pala nilalaga ang ating paboritong Betamax. Maya-maya pa, inilagay sa supot ng mga bloke ng dugo. Inilalagay nila sa plastic ng 10 piraso. Bali, inaayos nila ng 10. Kada isang plastic, 10 ang laman. Kada plastic, 10 piraso laman ng dugo, nagkakalaga sa ng 120. Ang isang drum na puno ng dugo, ilang plastic din ang nahango. Kapag hinahango nila, meron silang panghango eh. Yung kahoy na 2x2 na kung saan na lang nila kinukuha. Tapos inilalapag nila sa takip ng, yung pinatatakip nila na plywood na marumi rin. Mukhang box office hit ng ang Betamax at marami pang nakapilang lalagyan ng dugo. Nang isasalang, basta na lang inilapag ang mga bloke ng hilaw na dugo sa tila ng gigita taring patungan. At
Ani mo'y ekspertong chef, hinati-hati ng mama ang buong dugo sabay lublob sa kumugulong tubig. Tila hindi na uso dito ang paghuhugas ng pinaglutuan. Ano ba yan? At nilalamo-lamo na rin ang dugo, dumi at latak. Yak! Kaya naman pati itong si Muning parang nainganyo sa amoy ng niluluto ng kanyang amo. Teka, hindi po ba't bawal ang mga alagang hayop sa mga pagawaang tulad nito? At ang mga pinaglalagyan nila ng dugo mukhang nanlilimahid na rin. Ew! Oh, sandali! Ha? Hinuhugasan naman pala. Pero teka, parang banlaw-bandaw lang pala ang sistema. Sus Mariosep! Nakita ko yung pagproseso nila ng paghuhugas. Hindi nila sinasabunan. Kung ano yung makikita mong tubig sa yung pinagpapakuluan nila ng ang dumi-dumi na ang baho, ganun din yung tubig na pinaghuhugasan nila. Nang sumunod na araw sa dapong ito ng ilog sa hindi kalayuan ang tinutukan ng aming kamera. Sa itsura ng mga naglalakihan at nag-iitimang drum, mukhang meron ding ditong lutuan. Pero paglapit ng aming asset ang mga drum, may itinatago palang sikreto. Ang tubig sa loob ng mga drum. Ako po, panahon pa yata ni Magella ng huling napalitan. Nang subukan namin bumili ng lutong dugo, ang mga batang ito kumawkaw sa loob ng drum. Yay! Mas marami pang mga bloke ng dugo na nailaga na. Kadiri! Yung dugo na yun, niluto yun kinagabihan. Kumbaga, yun yung tira nila na kinagabihan na pwede pa ibenta kinabukasan. Nilagay nila doon para hindi siya mabilis mabulok, na hindi mabilis masira. Maya-maya pa may dumating na fresh na dugo. Pero wala yatang sariwang dugo sa dugyot na lutuan. Naku po, ang sistema rito wala rin pinagkaiba sa una naming natiktikan. Mas malala pa nga kung tutusin dahil sa tabi mismo ito ng ilog na puno ng basura. Ang tubig na pinaglutuan sa ilog na rin ang bagsak. Pero wag daw ismolin ang kanilang negosyo dahil matagal na rin pala ang mga ganitong gawaan ng Betamax dito. Nung inabutan ko doon, nasa almost 400 na higit na lata eh. Kada isang lata, hihiwain pa nila ng 4 na piraso yun. Di naglalaro kung 400, di 1,200 na pieces. Mukhang patok nga ang kita sa negosyo pero ang kapalit naman kaligtasan ng mga parokyano. At para mas mabigyan linaw kung gaano nga kadugyot ang kanilang gawaan, ipinasuri namin sa eksperto ang nabili naming nilagang Betamax. Ang resulta, naku po, hindi namin nasikmura. Sa total coliform count, 2 numerous to count. Sa E. coli, 2 numerous to count. And Staphylococcus aureus, positive. May possibility po na pwedeng sumakit yung tiyan na kumain nun. Kasi po, di ba may presence siya ng mga bacteria, mga microorganisms. Pwede din pong magsuka yung kakain nun. Naloko na! Ang paborito nating Betamax, dugyot to the max pala! Matigil pa kaya ang mga ganitong lutuan at tila deadma sa kalinisan? Lang ha, walang gagalaw. Susunod, sigaw ng mga operatiba sa dugyot na paggawa ng Betamax. Attack! Tsaka madumi talaga. Yung yung gilid lang, Yan nagkakaroon ng growth ng bakterya, At mamaya po, isa nga bang sumisigaw ng katarungan sa pagkamatay ng anak na pinaslang umano ng sariling asawa. Yung ulo niya na nasa lupa, yung paa niya nasa taas eh. Kaya namaga ang kanyang mukha.